Ayan, nakita mo? Okay na, huwag ka na mag-open. Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS, Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders that found their own unique paths to success. This free talk is for everyone, and by joining us, you will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. Let's take your goals above, behind, and beyond success. And to welcome our speaker for today, Elites Abar Millionaire Circle! Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat na nandito manunood. Congratulations na sino ba yung nasa harapan nyo sobrang na-inspire lang din. Gusto ko ibahagi yung kwento ko kung paano ba na nagkaroon ng isang Zubair sa Elites Empire. By the way, my name is Wahabuddin, a former OFW, 11 years, Brunei and Malaysia, but tinatawag na nila Zubair. Kasi ibig sabihin Zubair na, isa na po tayong tinatawag na Zubair na sa Elites Empire na meron tayong title kasi nakuha na natin yung goal natin. Ito, before ko nakita yung Elites Empire, ano ba yung buhay ni Zubair before? Kaya gusto ko kayo ma-inspire, gusto kayo, lahat na nandito, dito nyo ma-realize, ba't nakaya niya? Sure ako makakaya nyo rin. Kasi walang imposible pag nilagay mo yung sipag mo dito. Gusto, ito, from earning abroad to building a future of thought of halal business. Kasi sa amin mga Muslim, gusto namin yun, na halal yung negosyo natin. Di ba? That one, dito ko nakita sa tamang opportunity na nag-aanap ako ng mas maganda na sana mabahagi ko din sa mga kapwa kong Muslim. No? Ito yung kwento ko na isang mangingisda, naging conductor before. Sobrang sipag na ako before. Ang sipag ko.
Nag-aral ako para sa sarili ko, hindi ako umasa sa family ko. Yung mga kapatid ko kahit nasa abroad, na hindi ako laging umasa umingi sa kanila. Kasi binigyan ako ni Allah ng malakas. Ibig sabihin, gagamitin ko siya sa tama. Ibig sabihin, may mga negosyo yung mga tito ko, uncle ko, na mayroon silang, tawag dyan sa amin, basnig, yung kulibo yan tawag sa amin sa Zamboanga. Kulibo, that time, hindi naman tayo laging minsan hindi maganda yung panahon. Kaya, nako-conductor din ako sa jeep namin. Tatay ko yung driver. Ang ganda din yung mga ginagawa ko before. Yung sipag ko na yan, parang kulang pa rin. Kasi, parang lumalaki din yung expenses. That time, napaisip ako, what if gawin ko? Nakita ko kung yung mga kapatid ko nasa abroad. Doon, pumasok sa mind ko, akala ko, try ko mag-abroad. Nagpunta ako sa Brunei. Sino yung dito nasa ibang bansa? I-comment nyo kung saan lugar kayo. Kasi isa akong OFW 9 years sa Brunei. Diyan ko na-realize na tama pala yung sinabi ng mga kapatid ko. Pag nandito ka na sa abroad, doon mo ma-realize kung gaano kaalaga yung mga pera na pinapadala namin sa Pilipinas. Di ba? Doon mo ma-realize. Sabi ko, tama. Kasi yung sipag ko, 5 a.m. pa lang, gising na ako niyan. Minsan, dapat 4 p.m. nakauwi na ako niyan. Pero, kung kailangan ka pa rin ng restaurant nyo, kailangan mo pa rin mag-extend. Kaya umaabot ng 16 hours, 18 hours. Ganon yung buhay ko. Sabi ko, grabe no? Pero napaisip ako, 9 years na ako dito sa ibang bansa, sa Brunei. Parang walang pagbabago. Parang puro padala sa Pilipinas. And then, cross country ako, pumunta ako sa Malaysia. That time, sobrang sa akin yung Malaysia. Pumunta ako diyan, wala akong pass, wala akong yung tawag doon na TNT na walang pass, na pag mahuli ka ng immigration, kulong ka. Kasi ang daming mga kapwa natin diyan sa Malaysia, walang pass. That time, yung lakas ng loob ang nagpatibay sa akin. Kasi hindi na ako makapunta sa Brunei. That time, pandemic, pinost na ni Sultan Bolkiah yung boundary ng Philippines, yung nakalabas, cancel yung visa. Kasi sobrang, that time, yung pandemic, na yung COVID, grabe na. Hindi na. Doon pa lang, sabi ko, naubos ng expenses ko, puro ako palabas. Pumunta ako sa Malaysia na walang kaano-ano. Lakas ng loob. Kasi wala na akong source of income. Umabot din ako ng 2 years dyan sa Malaysia. Diyan, dito ako gusto ko makita nyo yung video na to. Kung isa kang nagtatrabaho na tulad sa akin, minsan, ilang oras yung trabaho ko, abot ng mga 4 p.m., hindi pa ako nakakain, sobrang init, nagpipintura. Gusto ko ma-inspire kayo sa video na yan. Maaga pa lang, gising na ako. Late na matulog, pero naiinitan. Ano kaya ang life ko before? Malayo sa pamilya. Malayo sa mahal sa buhay. Diba? Ganon, doon ako napareal. Sabi ko, nagtatrabaho ako sa family ko, sa relatives ko, sa tita ko, pero kailangan ko pa rin magsipag. Kasi wala akong magawa. Kasi sinasahuran nila ako. Sabi ko sa sarili ko, pag ituloy-tuloy ko to, yung pangarap ko hindi ko nakikita sa abroad. Kasi nakita ko 9 years ako sa Brunei, walang nangyari. Kung ikaw, yung trabaho mo, kasing trabaho ko, kakayanin mo kaya yung ganyan. Pero lakas ng loob, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko to para sa pamilya ko. Yung sipag ko sa ibang bansa, sa Pilipinas, nagko-conductor, naiinitan din ako, naguli ng isda, naiinitan ako minsan, that time. Kasi sanay tayo sa irap, no? Sanay ako sa irap na yung pinag-iirapan. Yung parang tatak sa isipan ko. 'Di ba? Nagko-conductor ka sa init din. Nilakay ko yung sipag ko doon. Pumunta ako sa abroad, kaya akala ko ganon yung pumasok sa mind ko. Pinagpatuloy ng pagtatrabaho para sa pangarap. That time, doon ako napaisip. 'Di ba? Mag-ipon lang na mag-ipon.
ang tanong ko sa sarili ko, nag-ipon, pero hindi ako nakakaipon. Bakit? Kasi yung konting ipon ko, pag nag-message na yan, yung family ko sa Pilipinas, makakatiis ba ako? Kasi alam ko yung buhay ng family ko sa Pilipinas. Sabi ko nga sa sarili, hindi ako nakakaipon. Akala ko pupunta ako sa abroad, makakaipon ako. Kaya sobrang blessed nyo kung isa kang OFW nakakaipon dyan. Kung ilang years ka na dyan, nakakaipon ka. Ito yung sagot, yung kwento ko na to. Di ba? Akala mo, nasa abroad ka, makakaipon ka. Pero pinapadala mo. Nagtatrabaho ka ng mas matagal. Akala mo, nag-overtime ka para babayaran ka kasi kailangan mo pera para marami kang maipon. Nag-overtime ka para ko kumita. Nag-overtime ako. Minsan, doon ko na pares. Nag-overtime ako. Hindi ako binabayaran. Kasi saan ako nagtatrabaho? Sa tita ko sa Malaysia. Off day ko, matutulog ako. Kung walang tao, kakatukin ka lang. Saan ka natutulog? Sa resort. Diyan ka nag-i-stay sa kanya. Ang tanong, makakasabi ka ba off day ko? Di ba hindi? Kakatukin ka sa kwarto. Kailangan mo to gawin. Ang tanong, may bayad ba yun? Wala. Thank you so much, Wahab, nagawa mo. Ganon na lang, thank you na lang. Wala kang magagawa. Nasa puder ka nila. Sabi ko, hindi to pwede. Ayoko to mangyari. Tumakal ako ng ganito. Para sa kanila, okay lang kasi nakakatulong. Sila yung gaganda yung buhay. Dito, napaisip ako. Ito yung nagpabago ng pananaw ko. Para sabi ko, hindi problema ang pagiging OFW. Ang problema ay kung wala kang planong makaalis sa pagiging OFW. Di ba? Hindi. Doon mo, kung ikaw isang OFW, tingnan mo. Sa atin, hindi problema maging OFW kasi nakakatulong tayo sa pamilya natin. Diyan tayo kumukuha ng source of income. Pero ang tanong, gusto mo ba na hindi makaalis sa pagiging OFW? Wala kang choice. Pag tumanda ka na, yung lakas mo before, hindi na kasing lakas mo pumunta ka sa abroad. Pag yung umiidad ka na, papauwin ka pa rin sa Pilipinas. Payag ka ba nun? Kasi no choice ka, kasi hindi ka na nila kailangan. Kaya sabi ko, pag tumanda ako dito sa Malaysia, hindi na ako kailangan ng family ko. Kasi, matutulog na lang ako, papakainin na lang ako, wala akong gagawin. Doon pa lang, kung isa kang tulad ko ngayon, nagsisipag, isang OFW, hindi problema maging OFW kasi nakakatulong tayo sa family natin. Pero tingnan natin yung long term. Hindi sapat sa yung parang negosyo, yung leverage. Doon pa lang, sabi ko nga that time, abang tumatagal, tingnan mo, ilang taon ka na dyan. Di ba tumatagal tayo sa abroad? Hindi tayo pabata. Pumunta ka sa abroad, sobrang excited ka. Pumunta ka sa abroad na, sabi mo parang gusto ko ma-experience yan. Reality, pag nandoon ka na sa abroad, pag umabot ka na ng 2 years, 3 years, na parang nararamdaman mo na yung, namimiss mo na yung family mo, naramdaman mo na yung lahat ng may mga occasion sa family mo, parang wala ka doon, yung pera napapadala, napapasaya sila ng pera, pero ikaw, napapasaya ka ba ng pera na hindi mo sila kasama? Di ba? Kung nadadagdagan na yung edad mo, ibig sabihin, pinaparealize na sa'yo, hindi ka abang buhay nandyan sa ibang bansa. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako abang buhay na sa Malaysia. Sa puder ng tita ko, pero tinatrabaho ko yung sipag ko, binabayaran ako ng 15,000 monthly. Sabi ko nga, lumilipas ang panahon, parang yung lakas ko hindi na tulad sa dati. Pag nandyan ka sa abroad, pero hindi na nadadagdagan ang kalayaan mo. Bakit? Wala kang freedom. Every Sunday, off day ko, natutulog na lang ako. Minsan kinakatok pa ako sa kwarto. No choice. Kasi yun, doon ako nag-stay. Kung minsan nga, parang gusto mo pumunta sa isang lugar, pero ayaw mo kasi gusto ko magpahinga sa araw na to. Kasi kinabukasan magtatrabaho ka. Tama. Sa una, para sa akin, no, is a Muslim,
gusto ko sa opportunity na pwede sa amin, sa mga Muslim. First time, hindi talaga mawala sa atin. Magduda ako sa mga ganon. May mga konting takot. Maraming tanong sa isipan ko. Siyempre, yung opportunity na to, nakita ko na, pinipray ko sa taas kay Allah. Kailangan mo lang talaga aralin yung business na yan, kung ano yan. Yung opportunity na yan. Hindi, yung tatlo na yan, hindi yan, sa una talaga, hindi yan mawawala sa akin. Pero para sa akin, that time, yung tatlo na yan, hindi yan mawawala sa personal ko. Para sa akin ha. Kasi I'm a Muslim, ay isang tauso. Mas nakakatakot manatili sa parehong sitwasyon. Sabi ko nga, yung sipag ko, naiinitan, nagpipintura, inaayos pag may mga sira, nagpupukpok. Doon parang mas natakot ako na manatili sa sitwasyon ng ganun. Kaya sumubok ako ng bagong oportunidad. Yung opportunity. Anong opportunity? Yung nandito kayo ngayon. Nandito kayo sa Zoom na to. Itong opportunity na nakita ko. Kaya pinakita sa akin ni Allah. Kaya nagdesisyon ako, buksan ang isipan ko. Kasi pag yung duda nandoon lang, yung pag-iisip na yun, pag hindi mo buksan yung pag-iisip ko, pag hindi ko buksan, hindi ko alam kung anong meron diyan. Payag ka ba sa curiosity na lang, nakikurious ka na lang, parang nagdududa ka na lang. Tingnan mo yung situation mo ngayon. Pumunta ka nga sa abroad, parang may mga takot din, pero sumubok ka pa rin pag nandoon ka bago mo nakita yung reality. Dito, sabi ko, I'm a Muslim. Gusto ko makita yung aram sa negosyo na to. Gusto ko lang ipakita sa lahat na nandito, sa mga kapwa kong Muslim. Hindi lahat ng negosyo, pag yung nandyan yung sa personal naman yung pagdududa, pag ano, kasi hindi mo pa inaral, hindi mo pa alam anong meron dyan. Sabi ko, that time, inaral ko, naniwala ako that time, sabi ko, ang alam ko sa amin sa mga Muslim, pag aram, yung paglilinlang, o pagdaraya, o pagsisinungaling para kumita, pagsamantala sa kapwa, tama? Kahit saan religion yan, aram talaga yan. Hindi lang sa Muslim, kahit sa ibang religion. Kasi tingnan mo nga yan, basahin mo lang. Sabi ko nga that time, wag mo i-judge ka agad yung isang opportunity kung marami kang nakita na bago yung buhay. Kasi sila nga nabago yung buhay, ikaw pa, hindi mo pa alam, ginudge mo na. Malaking kasalanan yan sa Islam, sa mga kapatid nating Muslim. Kung isa kang Muslim, mayroon kang nakitang opportunity, hindi mo pa alam, ginudge mo kagad, malaking kasalanan yan. Kaya, wag mo kagad i-judge. Kailangan mo aralin yung business. Kaya mayroon tayong mga presentation, mayroon tayong ginaguide tayo step by step. Kaya doon pa lang. Sabi, kung tingnan mo, kita mo lang sa pinagbawal na gawain. 'Di ba? May mga kumita ka na hindi maganda. Ibig sabihin, aram na 'yan. Kikita ka walang gagawin. Siyempre, yung parang relax ka lang, wala kang gagawin, kikita ka is number 1 aram. Pero dito sa negosyo natin, dito ka na papasok. Ano ang halal? Ito yung nakita ko, na-open yung mind ko. Sobrang ganda ng community ng Elites Empire. Ba't kayo nandito? Ba't meron Wahab naging millionaire dito sa community na to? Dahil ito, mga bagay na pinapaintulutan at pinagpapala ni Allah. Kasi pinakita na ni Allah, pinapakita ni Allah kung gaano kagandang opportunity. Marangal at tapat na anak buhay. Kasi, bakit siya marangal? Kasi tinatrabaho natin. Sinishare natin yung opportunity sa maraming tao. Doon pa lang, magandang anak buhay kasi gusto mo din mabago yung buhay nila. Gusto ko rin mabago yung buhay ko, kaya nangyari sa akin. Di ba? Yung negosyo may malinaw at produkto at serbisyo. Tama. Mayroon tayong doktor, mayroon tayong mga food supplement. Yung food supplement na yan, ang dami natulungan sa Mindanao. Hindi lang doon. Family ko pa lang, natulungan na. Hindi lang siya about income, pero anong makatulong sa maraming tao. Di ba? Doon pa lang, is number 1. Pwede sa Muslim, sa mga kapatid kong Muslim. Di ba? Kita ng bunga ng sipag at tiyaga at tamang paraan. Di ba? The more nakikita nyo yung mga sharers, sinasabi nila yung tamang opportunity. Di ba? Nakikita nila yung tamang opportunity.
na yung pinapakita, totoo, doon pa lang na walang paglilinlang. Kaya pasok siya talaga. May mga malasakit at mabuting intensyon. Yun ang mga tao nag-guide sa atin. Ang ganda ng intensyon nila para mabago yung buhay mo. Ang ganda ng intensyon nila. Hindi nila tiningnan kung ano ako, isang Muslim tausok, pero naniwala ako sa ibang religion. Kasi ang pangintindi ko, siya binigay ni Allah ng way para makita ko yung opportunity para din makita ng mga kapwa kong Muslim. Kaya, yung intention nandun. Pagmalasakit, yung unity ng meron dito sa community natin. Ang aking, di mo? Ano yung realization ko before? Tingnan mo, sa loob ng 11 taon bilang OFW, hindi lang ako naghahanap ng mas malaking kita. Naghahanap din ako ng oportunidad na may kapayapaan sa puso dahil alam ko ang kinikita ko ay aral at may pagpapala. Kasi bakit? Alam ko, sa 11 years na bilang OFW, yung sipag ko, akala ko yun na. Yun na. Kasi sanay ako na ginagawa ko yung best ko, ganon situation. Pero that time, yun ang pagkaintindi ko ng alal before. Na i-workout mo yung lalabas yung pawis mo. Pero dito sa oportunidad na to, parang pinakita ni Allah, mas meron pang best. Na ito na yung nakita ko, yung opportunity na meron tayo. Diba? Bilang Muslim, responsibilidad natin tiyakin ang ating pinagkikitaan na ayon sa ating pananampalataya. Tama, di ba? Tayo sa mga kapwa kong Muslim, ako kasi as a Muslim, gusto ko paintindi sa inyo. Kasi may mga kapatid kong Muslim na nanonood dito. Di ba? Sa akin, yung parang pinepray ko kay Allah na yung opportunity na yan, hindi lang ako mabago yung buhay. Gusto ko din ma-share sa kanila. Di ba? Mas panatag ako. Mas panatag yung puso ko kasi mauluan yung parang yung tagumpay ko na maging tagumpay din ng maraming tao. Ng mga tao, hindi lang abot sa akin. Di ba? Tingnan nyo, hindi pa lang kailangan maging magaling agad. Tama ba? Kasi ikaw nga, pumunta ako abroad. Hindi ako magaling before. Doon ko na inaral. 'Di ba? Hindi pala kailangan na magaling ka kagad. Kailangan mo lang willing kang magpa-guide. Determinado sa gusto ko sa buhay. Kasi gina-guide ako ngayon. Gina-guide ako ng tao na hindi ko kakilala. Gina-guide ako ng mga mentor ko. Gina-guide nila ako. Kasi gusto nila, kung ano yung nangyari sa kanila, mangyayari din sa akin. Di ba nangyari na? Kasi nag-umpisa man ako dito, hindi ako magaling. Hindi ako magaling agad. Naniwala lang ako sa kanila kasi sila yung nauna sa akin. Sila ang first nakakita ng opportunity para i-share sa akin. Yung galing ko na yun, dahil sa kanila, dahil sa gaidan nila, dahil sa meron tayong sistema, kaya lumabas yung determinado ko, gusto ko sa buhay. Kaya doon pa lang, kung isa ako sabi ko, doon pa lang, kung may mag-guide sa akin, kung isa kang traditional business nga, walang mag-guide sa'yo para lalago yung negosyo mo. Pero dito, ang dami. Meron tayong mga mentor nag-guide sa atin. Dito ako na-miss. Hindi lang income ang nagpabago sa akin. Yung mindset, yung leadership, confidence, pananaw sa buhay. 'Di ba? Hindi lang about income. Yung income sa akin is a bonus. Pero yung mindset, ano yung pag-iisip ni Wahab ngayon? Hindi na tulad dati. Yung leadership ko, hindi na tulad. Ang dami na din akong natutulungan dito. Kasi tinuruan ako ng opportunity na to, ng Elites Empire, ng sistema meron tayo kung paano magiging leadership. Kasi yung mentor natin, leadership na yan. Kaya pinasa lang sa amin. Kaya confidence ako. Kasi meron akong guidance. Kaya sabi ko, pananaw sa buhay. Kaya sobrang blessed ko na meron akong opportunity na kita. Tulad nito. Hindi lang ito tungkol sa akin.
'Di ba? Hindi lang tungkol sa akin. Tungkol din sa inyo, nag-aanap ng oportunidad. 'Di ba? Bakit ginagawa ko ang best ko? Kasi hindi lang para sa akin. Ang best ko, kasi pag nakita ng isang tao na kaya ko, parang nandoon yung determination na gagawin niya yung business. Kasi may nakagawa eh. Hindi lang siya tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa pangarap ko. Kasi yung pangarap ko, tatrabawin ko na lang. Pero ikaw, tingnan mo kung nakikita mo yung pangarap mo dyan, kung anong situation mo yun. Kung nakikita mo yung pangarap mo dyan, mabago yung pangarap, wow, let's go for it. Pero kung alam mo, wala kang nakikita na yung pangarap mo mabago dyan, time, gawin mo na tong negosyo na to. Time na mag-anap ka ng oportunidad para mabago din yung buhay mo. Mas ginawa ko ang best ko ngayon. Dahil alam ko, may mga taong nag-iintay ng pag-asa, oportunidad, inspiration mula sa kwento ko. Tulad ngayon, di ba? Hindi tiningnan kung ano yung income ko, kung ano yung successful ko, tiningnan kung ano yung inspiration tatak sa kanila. Ang kwento ko ang mahalaga. Kasi yung kwento na yun, magiging tatak yun sa tao. Ano lang naman yung life niya before? Ano yung transformation na meron siya ngayon? Grabe naman, nakaka-inspire naman yung tao na yan. Doon pa lang sabi ko nga sa sarili ko, thank you so much, Ya Allah. Kasi bakit? Pag nakikita ng mga ibang tao, grabe naman yung tao na yan, sobrang inspiration. Ang ganda ng kwento niya. Kasi anong kwento mo dito? Kaya gusto ko rin, yung kwento mo na naman, ilalagay mo dito. Mas ginawa ko yung best ko ngayon dahil ayokong maulit sa ibang, ayokong maulit iba ang being isang tao puro sakripisyo pero walang malinaw na direksyon, di ba? As labing isang tao manggawa sa ibang bansa, walang direksyon yung buhay ko. Kaya ayoko mangyari 'yon. Kaya gusto ko magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang aking pamilya. Gusto ko masulit ang pagkakataon ibinigay sa akin ni Allah. Kasi pinakita na sa akin ni Allah yung oportunidad kung paano nabago yung buhay ko. Kung paano ako nag-transform. Yun din ang mangyayari sa inyo. Di ba? Kung gusto ko magkaroon ng good impact sa buhay ng maraming tao, walang imposible sa buhay na gusto ko marating. Kasi marami na ang nakarating ng gusto ko yung buhay. Kasi nakapokus ako, tiningnan ko kung ano yung mga situation lang nauna sa akin. Ang ganda na ng buhay nila. Kaya walang imposible sa buhay ng gusto marating ko. Tingnan nyo. Kapag binigyan ka ni Allah ng pagkakataon, mabago ang buhay mo. Ikaw nandito. Yung sinabi ko kanina, kapag binigyan ka ni Allah ng pagkakataon, mabago ang buhay mo. I-grab itong opportunity. Ibig sabihin, ako nga, gusto ko yung word na yon. Gusto ko pagka mabago ang buhay ko. Di ba? Ngayon, nabago na yung buhay ko. Isang inspiration sa maraming tao. Isang tao nagsasalita, nakita ko, na parang na-visualize ko lang. Alam ko lalaki ang Team Mindanao sa Zamboanga City. Pero nangyari na. Di ba? From someone, pinipray ko lang kay Allah, sana yung opportunity na to nakita ko. Yung oportunidad na to, gusto ko ibahagi sa mga kapwa kong Muslim. Pero, sobrang blessed natin. Sobrang lucky na natin sa Mindanao. No? Kung nagawa ng isang simpleng OFW Muslim nagtatrabaho sa Brunei at Malaysia, sa loob ng 11 taon, ikaw, ilang taon ka na dyan sa ibang bansa. Ako, 11 years. Kung nagawa ko, posible rin itong mangyayari sa'yo. Hindi man mabago ang nakaraan, di ba? Isa pas, nakaraan. Pero may kapangyarihan tayo baguhin ang susunod na kabanata ng ating buhay. Yan na nangyayari sa atin. Kaya, sineshare na natin yung opportunity. Kasi, nagawa ko na sa loob ng 11 taon bilang abroad. Posible rin na. Di ba? Posible rin. Kaya alam ko,
Hindi man mabago ang nakaraan, pero may kapangyarihan tayo baguhin ang susunod na kabanata ng ating buhay. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Before yun, no, gusto ko muna tawagin yung tao na to. Alam mo yung tao na to, tulad ko din na from Zamboanga, from Mindanao, isang OFW din, sobrang sipag. Akala niya siya yung magiging princess sa ibang bansa. Pero siya yung nagiging prinsesa dito sa El Cepar. Walang iba, kundi ko, Astrid Lynn Villanueva. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. Magandang hapon, Elites Empire, no? Sobra akong na-amaze. Talagang nasabi ko sa sarili ko, beyond blessed. Kung meron pang ibang word na pwede kong banggitin, kung gaano tayo, ikaw, kaswerte na nandito ka, nagbigay ka ng oras. Imagine yung nagsasalita kanina, 11 years. And by the way, bago magkalimutan, no, excited na ako, no? Excited ako ipakilala, ibahagi. Bakit nga ba may isang babae na isang domestic helper na nabago yung buhay? Ay, grabe. No, i-comment mo, pasalamatan mo, tapikin mo yung sarili mo, no? Congrats! Kasi this is the right time. Para this time, kwento mo naman, pangarap mo naman, sarili mo naman, yung pagbibigyan mo, in congrats, kasi nagbigay ka talaga ng oras. Oh, makakalimutan kung paano ipakilala. Sino nga ba itong babaeng nasa harapan niyo? Oo, gagilak-gilak. I am Lynn Villanueva po, a former OFW from Saudi, no? 4 na taon. 4 na taon na nagsisipag, pero bago ang lahat, ano nga ba? Bakit? Sino nga ba? Paano nangarap? No? Laking Mindanao po ako, and katulad mo din. Maagang naulila at the age of 6, nawala ng nanay, 12, nagkaroon ng second family yung tatay ko, and that's the time na sabi ko, feeling ko, nag-iisa na lang ako. Pero yung nangyari sa akin talagang nagbigay daan kung bakit tumibay, tumaas yung pangarap para sa sarili ko. Kasi gusto ko talaga na, sabi ko nga, kailangan kong mangarap, kailangan kong matanggal yung sarili ko, gusto kong pumunta sa tatay ko, kaya mangangarap ako, gagawin ko yung best ko para makapagtapos ang pag-aaral. At sino dito, no? Sino dito yung lagi, kami po, wala akong, kumbaga, kami yung tipong magkakapatid na masasabi mo na, meron bang nakapagtapos? Meron ba sa pamilya niyo, Lynn, na nakapagtapos, kaya naisip mo na magtapos din? Again, I am someone na wala talagang nakikita na may nakapagtapos sa mga kapatid ko. Nag-iisa lang po ako na nakapagtapos, and nasabi ko nga sa sarili ko dati kasi lagi kong nakikita na pag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ka ng propesyon, o kahit ano yung posisyon mo ngayon na mas mataas. Nasabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon makapagtapos ako ng pag-aaral, gaganda yung buhay ko, gaganda yung sahod ko, gaganda yung pasok ng pera sa bulsa ko. Kaya nagsipag, alam mo yung tipong dahil scholar ako ni Mayor, kailangan ko talagang magsunog kilay, hindi susunugin ang kilay ha. Pero nagsipag when it comes sa academics, kasi matatanggal eh. Kumbaga meron kaming kailangan na i-maintain na grado. Kaya talagang for my 5 years, talagang instead na 4 years, dahil scholar ako, nagawa po siyang 5 years. Imagine, yung sipag na meron ako sa pag-aaral kasi gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko talaga ma-maintain. Kasi pag ako natanggal sa scholar, sino magpapaaral sa akin? Kaya talagang maintain po. And imagine, for my 5 years, after ko makapagtapos ng pag-aaral, nakapagtapos po ako BS Ed Major and Technology, Livelihood Education. Yan po yung natapos ng isang Lynn. And nasabi ko dati, eto na,
Eto na yung hinihintay ko. Talagang alam ko talaga maganda yung trabaho na papasukan ko. And reality check, nung ako ay nag-apply, hinanapan po ako ng experience. At nasabi ko sarili ko, hoy, fresh graduate man ako, bakit hahanapan niyo ako ng experience? But then again, dahil yung talaga yung requirements, anong manggagawa nga ba? So, nag-apply po as a private shooter, SPED, kumbaga ang tawagin. And papasin mo, no? Ako ay nakapangbahay kasi talagang nagwawala siya. Nagwawala siya pag siya ay nakakita ng naka-uniform. So, wala tayong magawa niyan, no? Actually, bawal picturean pero talagang hindi ko alam kung bakit nag-picture ako that time. And sabi ko nga, imagine yung 5 years na akala ko nagaganda yung sahod ko, gaganda talaga yung pasok ng pera. Bakit ganito? 75 pesos per hour? Ito ba yung iniisip mo, Lin? Ito ba yung makakapagbigay ng magandang buhay sa akin? At magiging tulay ko para mahanap ko yung tatay ko? Sabi ko, hindi. And doon ako nag-decide, sabi ko, sa sarili ko, baka kailangan kong makuha yung license ko. So, nag-isip ako, kailangan makapasok sa review center ng pinakamaganda kasi yun naman talaga iniisip, pag maganda yung review center, ibig sabihin maganda din yung quality. And nasabi ko, sino ba ang maggagastos na naman nito? And that's the time nag-decide ako maging isang OFW po. Imagine, no? At dati, as an OFW, sabi ko nga, excited ako lagi na kung pwede ko palang hilain yung mga araw na gusto ko na pumunta ng abroad. Kasi gusto ko na makapag-ipon, gusto ko na makapagsimula. But then again, dun ko talaga na lasap na experience o ano bang tawag dyan. Being isang OFW, dun ko talaga nasabi, nakakasaludo yung mga taong talagang ginawa lahat. Alam mo yung namimiss mo yung mga pamilya mo, sabi ko, yung homesick pala. Napakalalim nito. Na yung miss mo na sila, pero hindi mo masabing, hoy, miss na kita. Pero yung ikaw, yung mismong nakakaramdam, na namimiss mo yung pamilya mo, anak mo, kapatid mo, asawa mo, jowa mo, iba pala yun. Kasi akala ko dati hindi na ako marunong yun eh. Akala ko dati hindi na ako makakaramdam ng miss. Kasi at the young age, lumaki ako halos mag-isa. Pero nung ako'y nasa Saudi na, dun ko talaga naisip. Yung salitang homesick, ang lalim pala nun. Na habang araw-araw tumatago sa puso ko na pwede ko lang sana. May pagkakataon ako dati na yakapin yung mga kapatid ko at sasabihin ko sa kanya, napakaswerte ko na magkaroon ng kapatid na katulad nyo. Dahil nilaban nyo ako. Talagang tinaguyod nyo ako. Kumbaga, gusto kong sabihin na ganun, pero hindi. Dahil ginusto mo yan, panindigan mo yan. Kaya nakakasaludo yung mga nanay dito. Sabi ko nga, grabe, tunay ngang mandirigma ang mga OFW. And imagine, no? Habang nung na-experience ko din, sabi ko, expectation. Kasi pag expectation ko, pag OFW, important baga. So, ibig sabihin, hindi ganun kahirap ang trabaho. Pero bakit walang nagsabi na wala palang walang tulugan halos? Na yung feeling ko, parang di man ako tao. Alhamdulillah, mabait yung amo ko when it comes sa pagkain. No? Kaya kong kainin lahat ng nakikita ko. Hindi kasama si madam ha. Pero, nasabi ko, yung trabaho na meron ako, bawat sintimo, talagang sinusulit. At dun ko naisip, imagine no, yung sobrang lamig. Sino dito nakaka-experience? Yung sobrang lamig. Pero yung dala mong damit, uniform jacket. At yung amo mo, balot na balot. Samantala kami, sa feeling ko, sabi ko, sila lang ba tao? Hindi tayo tao. Ito lang talaga yung literal na damit natin. Sabi ko, grabe no. Ang dami palang sinusuko, ang dami palang ini-embrace, ang dami palang tinatanggap ng yung mga OFW na katulad ko. Pero bakit umaabot ng dekada? Bakit umaabot ng 5 taon, 10 taon, 7 taon, 8 taon? Anong meron? Anong meron? Walang choice. Walang option. Kasi lagi sinasabi sa Pilipinas, mahirap daw. And sabi ko sa sarili ko,
Grabe no, hanggang dito na lang ba? That time, alam mo yung tipo, sino dito, no? I-comment mo mga OFW ako. Alam mo yung magpo-post ka. Thank you, madam. Salamat sa binigay mo. Salamat sa pagkain. Salamat sa hadiah. But behind that, anong kapalit nun? Kasi ako experience, nung binigyan ako ng amo ko, ng pagkain, pinost ko, thank you so much, madam. Napakaswerte ko kasi ang bait ng amo ko. Pero alam nyo ba, bago niya binigay yun, kasi ayaw niyang pagkain. At isang araw na yun sa bag niya. Pero pinost ko ng maganda. Kasi gusto ko talaga makita nila ang ganda ng buhay ko dito. Hoy! Imported yung mga kinakain ko. Pero behind that, ako lang yung nakakaalam anong meron. Anong nai-experience ko. Na minsan feeling ko hindi na ata ako tao. Hindi ko na maramdaman. Ano yung value ko, ano yung worth ko, hindi ko na maramdaman. Ganun. And sabi ko nga, ala, grabe no? Kaya minsan, yung mga OFW, grabe yung ngiti. Grabe yung post. Pero minsan natatanong ko din, ano kaya yung nangyayari behind that ngiti? Ano kaya yung na-experience nila? Kasi ako that time, nasabi ko talaga, hindi masarap pala mag-iisang OFW. And sabi ko sa sarili ko, parang kailangan kong may gawin. Ikaw, ilang taong mo na tong nai-experience? O baka, mas worse pa yung sayo. Pero bakit? Natanong mo ba sa sarili mo, bakit nandito ka pa? Pamilya. Ganon din ako. Hindi ko masasabing breadwinner ako. Pero for almost my 2 years, wala din talagang literal akong naipon. Ako yun, wala. Pero, sabi ko nga, hanggang ganito, hanggang kailan ganito yung mas ma-experience ko. Yung ang sarap, picture dito, picture doon, post dito, pasalamat dito, pero after nyan, ang layo. Sobrang layo. Na minsan, iiyak ka na lang din. Ganon yung nararamdaman ko, ganon yung na-experience ko. Tago. Kung pwede lang. One time, tinanong ako ng kapatid ko, 3 months ako na sa Saudi. Kumusta ka dyan? Sabi ko, imported yung sabon ko dito, imported yung shampoo ko dito. Alam mo, ganito yung pagkain dito. Pero yung 3 months na yun, gumapang po ako halos, na hindi halos ako makatayo. Sobrang nakakapagod yung nangyayari, pero hindi ko masabi. Kasi ginusto ko to eh. At ayokong sabihin ng ate ko, ginusto mo yan. Kaya sabi ko maganda yung ano ko dito, may sariling kwarto ako kasi wala naman akong kwarto nung sa Pilipinas ako. May aircon ako dito. Ganun yung sinasabi ko, pero sa likod yan, napakahirap po. Napakasarap kumbaga. In that time, nasabi ko sa sarili ko, grabe no? Sinungaling talaga yung mga OFW. Na kung grabe ko mag-post, pero behind that, yung ngiti na yan, halos mamalimos ka, halos makaawa ka, pero bakit natitiis, bakit tinitiis? Anong meron? Anong meron? One time, tinanong ko yung kasama ko, kasi 15 years and 22 years po. Anong meron? Bakit ka umabot dito ng 15 years and 22 years? Sabi nga, malaki yung sahod na. Pero habang lumalaki yung sahod ko, lumalaki din yung bayaran, pero same tao lang naman yung iniwan ko sa Pilipinas. Sabi ko, grabe no? Naisip mo ba? Sabi ko nga, kuya, naisip mo ba na umuwi din? Kung uuwi ako, hindi kayang pantayan yung sahod ko dito ng Pilipinas. Anong gagawin ko sa Pilipinas? Sabi ko, kuya, di ba may anak ka na? Hindi naman pwede na ikaw na lang lagi. Di ba partner nga, ibig sabihin, dapat magkatulungan. Pero hindi. So, kailangan may magsakripisyo na sa pamilya. Sabi po, grabe. Nakakabilib. So, sila yung future ko. Sila yung naging representasyon ko. And that time, silently, no? Sino dito nakaka-experience na tuwing gabi, yung matutulog ka na, ipapahinga mo na yung katawan mo. Sana may makita akong opportunity. Sana may makita akong ganito. Sana, Lord, meron kang ibigay. Sana. Pero sa kakasana mo, kakadasal mo, natanong mo ba kung paano makikita yung ibinigay sa'yo? Kasi pinigay na sa'yo. Ibinigay na sa'yo, eto na. May taong nagbigay sa'yo, may taong nagbigay sa'yo ng link, nag-mention sa'yo or something. Pero bakit hindi mo makita? Kasi ako that time,
tuwing gabi na pagod na ang katawan ko, na wala na natutulog, ako na lang, naisip ko talaga, sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na baguhin yung buhay ko. Sana mapadali yung oras na makuha ko yung bagay na hanggang andyan pa yung tatay ko. Kaya that night, until one day, nasabi ko sa sarili ko, Lynn, walang mangyayari kung ganito lang. Kasi umabot po ako sa punto na nung nakapagtapos ako, grabe na yung expectation ko, teacher eh. Pero bakit naging katulong ako? Umabot po ako sa punto na baka ito na lang talaga, Lynn, yung para sa'yo. Baka ito na lang talaga yung magiging future mo. Magiging isang OFW ka na lang talaga. Kasi hindi mo nga maipos na katulong ka kasi nahihiya ka. Baka dito na lang talaga. Ito na lang talaga yung ano mo, pamumuhay mo. Baka ito na lang, hanggang katulong ka na lang, hanggang pag OFW ka na lang. In that time, nasabi ko talaga sa sarili ko, kung pagiging OFW panghawakan ko, kasi pinanghawakan ko dati teacher eh. Pero hindi ako naging teacher. Pangalawa, second option ko, pagiging isang OFW. Naakala ko dati, temporary lang, magiging temporary lang. Ito lang yun. Second option ko para makapag-ipon, pero may 2 years. Wala man ako naipon. Kaya nasabi ko sa sarili ko, kung tunay nga na makakapag-ipon yung isang OFW, di 15 years na nauna sa akin, nakapag-ipon na sana siya, no? Eh, yung 22 years na nauna sa 15 years, di sana nakapag-ipon na siya. Eh, ako pa kaya 2 years pa lang. Kaya that time, nasabi ko, sila yung representasyon ko. Sila yung representasyon ko, nauna na sila sa akin eh. So, ibig sabihin, kung magtatagal ako dito sa Saudi, ganun din yung mangyayari sa akin. Kaya that day, sabi ko sa sarili ko, kailangan may gawin ka. O baka swerte mo, dito sa mga nanonood right now, swerte mo. Kung ikaw, tinapik ka ng kaibigan mo, no? Tinapik ka, hi, kaibigan, baka gusto mong ganito. O kakilala mo, ka-GC mo, mag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo, kapitbahay mo. Kasi ako po, someone Facebook. Nag-how sa taong hindi ko kakilala. Umabot din ako sa punto. Tama ba to? Hindi ko to kakilala. Nakakatakot naman. Magbigay ka ng pera. Hindi mo kakilala, hindi mo kadugo. Minsan nga, yung kadugo ko pa mismo, yun pa yung, nawala yung pera. Ito pa kaya na hindi ko kakilala, pero naging matalino ako eh. Ano man yung konting search lang. Itong taong nagsasalita sa video na to, hindi basta-basta pala. Hindi naman siguro niya sisirain yung pangalan niya para sa kapiranggot na pera ko. Kasi kung titingnan ko, kumbaga sabi ko nga sa madam ko, expensive. In that time, sabi ko, naisip ko din, kung magne-negosyo ka, Lynn, nandito ka sa Saudi, halos wala ka nang pahinga. Paano mo pa gagawin yun? Yan din yung sumagi sa utak ko dati. Yun din yung sumagi. Wala ka nang oras halos. Na pagka lumapag yung katawan mo, diretso na nga lang tulog mo, tapos magne-negosyo ka pa. Pero naisip ko din, kung hindi ka magne-negosyo ngayon, kailan? At kung hindi ka gagawa ngayon, hanggang kailan ka dito sa abroad? Okay lang kung magpapagod ka naman lang. Pero alam mo yung pagod mo, may katuturan. Kumbaga, long term, may nakita ka what if, ginawa mo to, nagbigay ka ng kunting oras, matuto, gumaling, tas ang kapalit nito, kalayaan na hindi kayang ibigay ng pagiging isang OFW. Sabi ko din, oo nga no? What if? Umabot din ako sa punto, ang dami kong mga tanong, katulad mo din, tao po ako, hindi pa ako robot. Ang dami kong tanong, bago po ako nag-decide. What if, Lynn, busy ka na sabi ko, gagawin ko, tinignan ko din. Wala kang pera, paano ka magsisimula? Isa din po ako sa taong hindi po nakapag-ipon for almost 2 years. Wala din po akong naipon literal. Sabi ko nga, para si video, di ba? We find ways. Maghahanap ako ng paraan.
Dati din, no, I am someone na okay lang, madili yung sahod ko. Hindi talaga ako, madam, akin na yung sahod ko. Wala, hindi ko ginagawa yun. Ang umabutin ako sa punto, mangungutang ka. Para sa ganyan, hindi ka naman sigurado kung tunay ngang kikita ka. Pero sabi ko, what if? What if? Kasi may mga taong nakagawa na eh. May mga testimonial, may mga OFW yung gumanda yung buhay. What if, Lin? Kung gagawan mo to ng paraan, gagawan mo ng paraan yung bagay na makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. What if ito yung magiging dahilan para makaalis ka sa sitwasyon na meron ka? In that time, yung pag-a-advance ko po sa amo ko, para siyang 360. Ikot ng buhay ng isang desisyon lang yun po yung ginawa ko. Isang desisyon. Pero yung ripple effect, kumbaga, ang daming epekto. Ang dami kong mga tanong. Baka hindi ko magawa kasi busy ako. Wala din akong panimula. Ayaw kong mag-utang. Sabi ko, aanin ko walang utang. Hindi naman din ako masaya. Pagod din naman ako. Doon na lang ako sa may utang. At least, yung maging utang ko, nasa tama. Ganun talaga. Kasi sobrang tagal ko na po nagsisipag. At 12 years old, 13, nagsisipag na po ako. Walang nanay, walang tatay. Mga kapatid ko, puro babae. Binubuhay ng asawa nila lalaki. Hindi naman pwedeng isabit ko yung sarili ko kasi nakikita ko yung buhay nila. Lumaki po ako, wala sa bahay. Sobrang sipag ko. Kung pwede lang talaga, sabay ko nga, kung pwede lang yung sipag ko, matagal na ako naging bilyonaryo, masipag ako. Pero sabi ko, sa sipag na meron ako, ni pisong duling, bakit wala akong naipon that time napanood kong video na to? Kaya pala, yung sipag ko, wala sa right opportunity. Wala. Kasi sipag lang ako ng sipag, yung pera ko, hindi ko naman nalalagay sa tama. Kaya that time, that day, nag-decide po yung isang Lin na ang dami ding tanong sa utak. Alam nyo, nakakatawa. Sabi ko nga, libre lang naman mag-isip ng maganda. Libre din mag-isip ng masama. Doon na lang ako sa maganda. Kasi wala namang sumusugal. Walang nananalo sa mga taong hindi sumusugal. At least, pangarap ko this time yung susugalan ko. At least, sarili ko naman this time yung susugalan ko. And paano? Kailangan ko lang magdesisyon. Hindi kasi pwedeng gusto ko. Wala naman akong ginawa. Imagine po, ganun yung naging utak ng isang OFW na 2 years lang. Ikaw, ilang taon ka na nagsisipag. Iniwan mo yung pamilya mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo. Ano yung goal mo bago ka nag-isang OFW? Nakita mo to, ito din yung magiging goal mo. Hanapin mo yung rason kung paano ka naging isang OFW. Kasi yun din yung hinanap ko eh. Yun din yung hinanap ko at naging rason ko kung bakit nagsipag ako, sumubok ako kumbaga. Alam mo yung pikit matang nagtiwala. Nagtiwala nga sa taong sinaktan tayo. May hugot! Pero kidding aside, nagtiwala nga tayo, di ba? Ikaw na OFW, nagtiwala nga tayo. Hindi naman natin alam yung magiging amo natin. Agency natin yung naghanap. Pero bakit nagtiwala tayo? Sa pangako na sahod, na magandang sahod. Naisip ko din yan. Sabi ko, oo nga no. Nagtiwala nga ako sa amo ko. Nagtiwala nga ako sa agency ko, sa agent ko. Nahahanapan ako ng amo na hindi ko kakilala. Nakaya ko gang makipag-usap sa amo kung 7 lang yung English. Ito pa kaya mga Pilipino? Grabe. In that time, talagang ginawa ko po. Nung nag-join po ako, no? Nung nag-join, no? Inaral ko yung negosyo kasi sabi ko, oo nga, bago ako nag-abroad, nag-test na din naman ako ah. Pagdating ko sa bahay ng amo ko, tinuruan din ako ng amo ko, ng madam ko. Hala, chile, saal. Tinuruan din naman niya ako ah. Siya yung naging guide ko hanggang sa ma-master ko yung bagay na gusto niyang mangyari. At yung kapalit yun, gumanda yung sahod ko. Kasi pagdating ko, 1-2 lang yung sahod ko eh. Kasi sabi nga niya, magiging 1-5 lang yun kung makukuha mo yung pagiging sa paraan na gusto ko. Inaral ko. Eto nga oh.
Sabi ko, Pilipino, nagkaintindihan nga kami ng amo ko na yes or no. Nagkaintindihan nga kami dalawa. Ito pa kaya, Pilipino yung mag-guide sa akin. Kaya nagpag-guide po ako. And of course, sabihin mo dito, Lynn, baka kaya mo yan. Again, hindi po ako bakasyonista nung na ako'y nasa Saudi. Disney princess ni Madam. Kumbaga, hindi mabubuhay si Madam pag wala ko. Hindi siya makakahinga kung hindi niya maamoy yung amoy ko. Ganun na ako, kumbaga, parang sinusundan niya ako. Oo, para siya naging anino ko. Pero sabi ko nga, dahil sa kagustuhan ko na mabago yung buhay ko, talagang hinandil ko yung oras ko. Katulad ko din dati, nung sa Saudi ako, talagang sinusulat po ni Madam, take note niya. So, ang ginagawa ko, ay, pagka Sabado, pagka Biyernes, busy yung Madam ko kasi punta doon, bisita dito, punta doon. Yun yung ginagawa. So, ang ginagawa ko, tinatrabaho ko ng advance yung network ko. Sabi ko, ano man lang to, part-time nga ni. So, ibig sabihin, hindi ko kailangan ibigay yung oras na 24 hours. Part-time nga ni. So, ibig sabihin, kung kailan lang ako libre, pwede kong gawin to. After ng trabaho ko, na instead magre-reels ako, instead magti-tiktok ako, kuminding-kinding ako doon, no? Para lang nga niya na mamonetize yung akin, wag na. Kasi ilang content creator yung kalakalabanin ko. Diba? Kahit dito ko na lang. After work, dito ko. Na instead makinig ako, no? Instead makipag-usap ako sa walang kwenta, dito na lang. Dito ko nilagay yung oras ko. Dito ko nilagay yung diskarte ko na dapat ipapahinga ko. Dito ko po nilagay. Sabi nga, aaralin? Yes, aaralin. Kung ang kapalit nito, kalayaan ko, aaralin ko. Pinagaling ko po yung sarili ko at napakaganda. Hindi po, wala po ang alam sa negosyo. This is my first time na ma-encounter yung ganito. Pero dahil willing ako, inaral ko po. At napakaganda. Kasi lahat po ay recorded. Sabi ko, napakaganda. At willing ako kasi kung kailan ako libre, pwede ko siyang gawin. Lagi kong tinitingnan, ano yung mangyayari sa akin? Lynn, anong mangyayari sa'yo pag ito nagbigay ka ng oras? Kalayaan. Kalayaan na hindi kayang ibigay sa anong posisyon. Pagiging empleyado, FW, hindi kayang ibigay. Pero dito, nakita ko, pwede ako mabigyan ng kalayaan. Bakit? Kalayaan na magawa mo yung mga bagay habang kumikita ka, habang nagninegosyo ka. Worth it ba, Lynn? Nabigyan mo ng oras? Worth it? No? Worth it. I humbled myself. Kaya dati kung sabi yun, teacher ako, ayoko maging katulong. Yan yung sinabi ko dati. Pero wala. Kinain ko yun eh. Dito, okay lang. Kung kailangan kong ibaba yung sarili ko sa mga taong magtuturo sa akin, willing po ako. Ay, dalawang kamay, embrace. Nagpag-guide ako sa mentor ko. And dati, sa atin ha, ay, Diyos ko Lord, dati, na pag nagtanong ka, kuan ka na, hindi ka na marunong. Nakakaya magtanong, tama. Ay, ayoko magtanong, baka isipin niya, mumu ako. Baka isipin niya, wala akong alam. Baka isipin niya, hindi ko naiintindihan, napakasimple lang naman. Pero dito po, natuto ako magtanong, na alam yung dati, binago talaga. Natuto ako magtanong. Bakit? Hindi manghula yung mentor ko eh. Hindi manghula yung taong nagagayad sa akin. Kung manghula siya, dapat pinalitan na niya si Madam Auring. Tama. Pero dito, natuto ako magtanong para alam ng mentor ko kung paano ako tuturuan, kung paano ako tutulungan sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Ganun po yung ginawa ko. Natuto akong magtanong sa mga simpleng bagay na hindi ko alam. Bakit? Kung ang kapalit nito gagaling ako, bakit? Matututo, magtatanong ako, paano ba to? Paano ba to apply? Paano ba to coach? Paano ba to? Yun po yung ginawa ko. It's okay. It's okay na wala akong alam. Temporary lang naman kasi kakatanong ko. Alam ko, matututo din ako. Ganun din po yung ginawa ko. I humbled myself. And nag-commit po ako. Nag-commit ako na magbibigay ako ng oras. Part-time nga ni, that's why sabi ko magko-commit ako sa sarili ko na magbibigay ako 2 hours, 3 hours. Kung may 4 hours ako, mas maganda. Nag-commit po ako.
na magbibigay ako ng oras para matuto ako sa mga bagay na hindi ko din, wala din po akong alam. Baka isipin mo, magaling ka na. Hindi po. Walang alam, walang bahay na negosyante si Lynn. Ang alam ko, kung tatanungin mo, kahit nakapikit ako, kaya kong magplansa ng tob ng aking sir. Kaya kong magtimpla ng gawa, ng shahe. Bit-bitin kung alin yung pinakamagandang mokrisa, ano yung pinakamagandang walis, ganun po. I discipline myself. Yung oras ko, dito ko nilagay. Pag online, I make sure na talagang puro events na ikakagaling ko, ikaka-inspire ng puso ko, ikakaano ng utak ko, ikaka-level up ng mindset ko, lahat po, ganun yung ginawa ko. Sabi ko nga, nagsipag nga ako bilang isang katulong, isang OFW at dati na hindi pa, dami kong pinasok na nagsipag nga ako, dito pa kaya, hindi physical, pero yung sipag, no, dito ko nilagay, diskarte, dito ko po nilagay. And imagine po, no, grabe, yung someone, walang alam, isang taong nangarap, katulong, kahit walang bahid. Pero naging inspirasyon sa mga kapwa ko din nangangarap. Sabi ko nga, pangarap ko lang yung tinatrabaho ko. Pangarap ko lang yung gusto kong makuha. Pero along my journey, may mga taong naniniwala, unti-unting nabubuhayan. Katulad ko din, na-inspired ako sa kwento ng mga una-una sa akin. Na-inspired ako sa mga mentors ko na sobrang babata pa. At yung naibigay nila sa akin, hindi pera po. Pero yung naibigay nila sa akin, long term, na magagamit ko panghabang buhay. At yung din naibigay ko sa mga taong naniwala, sa mga taong nakaramdam na pwede pa din mangarap, pwede possible pa pala mangarap, hindi lang pala pagkakatulong, hindi lang pala paglilinis. May pag-asa pa pala ako sa journey ko for 24 years bilang isang OFW. May pag-asa pa palang umuwi ng Pilipinas na pwede kong gawin. Imagine po. Ganun po yung naibigay sa akin. Sabi ko nga dati, grabe no? Pangarap ko lang naman yung ginusto ko. Nagsipag ako hindi para sa ibang tao, literal. Pero pangarap lang naman yung gusto ko. Pero along my journey, may mga taong nabubuhayan, nababahagian ng pag-asa, nabubuhayan ng pag-asa. Sabi ko, ito yung sobra pa. Sobra-sobra pa sa income na binigay sa akin. Kasi may mga taong naniwala din na katulad ko din. And excited ako na maikwento mo yung kwento mo, yung journey mo, at the same time, ilan kaya yung katulad mo din na nangangarap ng tahimik, nasa gilid lang, at bigla ka nagkwento ng kwento mo at na-inspire yung taong yun. Yun yung pinakamasarap. Kasi hindi ko po in-expect na abot ako sa ganito. Ang sarap pala sa feeling. And excited ako. Excited ako na ikaw naman this time nakaka-experience ng ganito, no? May experience mo yung pangarap mo, makukuha mo, ang sarap. Ang sarap sa feeling. And imagine, itong taong to, ALS passer po ako. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. Kaya marami nagtatanong, kahit yung tatay ko, nung nakausap ko, paano ka nakapagtapos? Di ba, hindi ka naman iniwan kita, grade 6 ka eh. Hindi ka naman nakapag-high school. ALS passer po ako. Kaya nakapag-graduate, nakapag-college ako. Itong tao, sabi ko nga, possible pala, 6 million distributor, magiging part ako ng top 300. Na bilang part-timer, dati, pwede pala yun. At dito lang, marirecognize mo, yung sipag mo, yung effort mo, marirecognize ng buong company. Sabi ko, grabe, no? And imagine, yung simpleng 5,000 lang, Lord, okay na yan. Okay na. May maitabi man lang ako para sa sarili ko. Pero sobra pa po. And nakaka-proud. Nakaka-proud na yung isang katulong na bigyan ng pag-asa, no, naging kaunang-unang milyonarya sa pamilya. No, kita ko yung tatay ko, sabi ko nga, ang sarap pala kang may tatay. It's because of Elite Empire, nagawa ko. No? Grabe, no? Nabihisan yung isang katulong dati na hindi na-enjoy yung kabataan. Sabi ko nga, itong community na to, I know,
maraming katulad ko na nabigyan ng pag-asa, pangarap, no? Sabi ko, ang sarap na habang nangangarap ka, may mga taong maniniwala din sa kakayahan nila. Ang sarap sa ganung pakiramdam. And of course, tatanungin mo, baka magaling ka na rin. Again, sa lahat ng journey ko dito sa Elites Empire, hindi po ako magaling. Walang kaalam-alam. Wala lahat. Pero gumaling po ako na guide ng tama. No, kung ito yung sinasabi ko na mentors, no. Thank you so much Dream Squad kasi despite na wala kayong kita, wala naman talaga pero ang laki ng puso nyo, naging ilaw ko kayo, naging way ko kayo, mas nangarap ako kasi sabi ko nga, ang babata pa nila. Ito mga mentors, ito pangarap ng ibang team, pero nandito na ako. Nandito ako nilagay. And napakaswerte ko, magkaroon ng ganitong mentors. And of course, no, imagine, 6 million distributors po ng sa buong company. Yung founder po ng Elites Empire, imagine, top 1 po sa buong company, top 1. At itong taong to, nasabi ko, grabe, itong taong to, na nagbigay ng pag-asa, naging ilaw, nagdala po ng 10 na top earners din, naging top 20. Kumbaga sa top 20, kalahati po niyan galing ng Elites Empire. Ganun kaganda, yung napasukan mo, ganun kaganda, yung nakita mo ngayon. Na itong mga taong to, kung iisipin mo, hindi na to kailangan lumabas sa Zoom, hindi na kailangan mag-train. Pero talagang nagbibigay ng oras nang maibahagi yung nasa utak, nasa puso. Kasi gusto nila sumabay yung mga taong nagbigay din po ng tiwala. Napakaswerte mo. Kasi itong mga taong to, hindi natin kadugo kakilala. Pero sabi ko nga, account lang naman yung binigay ko. Account lang naman, no? Account man yung binayaran ko, hindi man kasali sila. Pero ito yung price list, ito yung pinaka-price list na magtuturo yung mga taong hindi sila kasali sa binili. Pero kasali sila sa pangarap. Kumbaga, pangarap ko, pangarap din nila. Pinangarap din nila yung pangarap ko. Kaya lalong lumakas yung loob ko. And imagine po, no? Etong second family ko, Elites Empire, my community, my second family, dahil dito nangarap ako, dahil dito lalo lumakas yung loob ko, dahil sa community na to, nabuhay yun ng isang katulong, dahil sa community na to, naniniwala ako na kaya ko din gawin yung mga nagawa ng mga mentors ko. No, grabe na. Hi! Thank you so much, Elites Empire, dahil binigyan mo ng pag-asa yung isang katulong. And excited ako na ikaw naman this time, no? Paniwalaan mo yung sarili mo. And before I leave, gusto kong iwanan sa'yo. Pinaka gusto ko na verse, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. Maniwala ka, this is the right time na makukuha mo yung pangarap mo. This is the right time na a-actionan mo yung pangarap mo. Ito yung binigay sa'yo para this time, pasimulan mo yung pangarap mo, pagbigyan mo yung sarili mo, pagbigyan mo yung pangarap mo, na ilaban naman this time. Huwag kang pumayag na uubusin mo yung lakas mo para sa ibang tao. Huwag kang pumayag, ilaban mo this time dahil I know kung ano yung nagawa ng isang katulong, domestic helper na walang day off, walang cellphone, bawal, pero nagawa. Dahil may sistema, may mentors, nagawa, and I know, kayang-kaya mo rin. Kayang-kaya mo rin. This is Lynn Villanueva. To God be all the glory. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to.